Lunchtime, nagluto ako ng pechay na may unmeat corned beef. So, hindi siya totoong corned beef. Tapos, ito na yung shirataki rice. Dito na muna uli ako kakain sa taas habang nag-work. Sarap nung yung unmeat corned beef, na bibili na namin siya sa Walter, hindi na online. Tapos, mas mura, 99 lang. Online kasi sa ibang seller 100 plus, 130 ganun. Galing nga. Parang totoong corned beef. Kasi ang dami nito, dami nagawa. Baka hanggang mamayang gabi namin. Good morning! Today is Sunday. Ayun, punta kami ng Lucena ni Gerald para makalibot-libot naman siya. Tapos, uwi din kami agad kasi gusto kong samantalahin na tahimik. Habang paglinggo kasi walang gumagawa dun sa kabila. So, gusto kong enjoyin yun. Maaga pa, it's 8:51. So, sakto 10 pa naman ang bukas ng mall sa Lucena. Yan, so walking ko muna tong mga to habang nagpre-prepare siya, bibihis. Tapos mag-grocery na rin dahil wala nang time sa ibang araw. Dito Ako ba yan? Hindi. Hindi na. Oo. Dito ka. Ayan, lilibot kami ni Gerald. Hi, kasama. Interviewin natin siya. Hindi, joke lang. Kape lang ako at yung nabubuhay na walang kape sa umaga. Ay, grabe init. As may ano. Yeah, dito na kami sa Pacific Mall. Hinaya ko muna siyang maglibot-libot. Sabi ko magkita na lang kami sa gitna. Yan, dito sa gitna mami. So maghahanap ako ng rash guard. Kailangan ko kasi pang swimming. Pag punta namin Indonesia. Malapit na sa katapusan. Actually 25. So hanap muna ako. Ito na pang swimming. Mga ganyan. Nasa bahay na kami. Sandali lang kami nag-mall. Pero na rin, 12:30 na rin. Bumili lang ako ng mang inasal. Chicken kay Gerald, tapos sa akin palabok. Pinatanggal ko lang yung hindi ko pinalagyan ng toppings na tawag dun. Tinapa lang daw yung nasa ibabaw. Tinapa flakes lang. Tsaka itlog. So, walang baboy. Wala man lang hipon din. Tapos, vegetable shawarma lang. Sa shawarma siya. Hindi ko rin pinalagyan ng meat. Ayun. Tapos, may nabili ako mga pang swimming tsaka shorts. Yung binidyo ko kanina. So, kain na muna ako. Tingnan ko nga kung anong lasa ng palabok ng mang inasal. Pag walang kahit anong topping. Pero may egg naman. Tapos may tinapa flakes. Yan. So, feeling ko masarap pa rin naman. Hindi ko lang alam kung yung sauce ba may pork din. Hindi ko na naitanong. Masarap pa rin. Hindi ko lang alam kung yung sauce may pork. Sana wala. Anyway, masarap pa rin siya kahit walang toppings. Alam mo na ako. Magandang hapon. Malapit na maggabi actually. Mag-unbox lang ako ng pang self-defense. Kasi sabi nyo, baka kung anong gawin sa amin ng mga nakakaaway ko sa paligid. Tapos kailangan, sakto, nakalagay dito, kailangan i-video yung unboxing
kung sakaling may sira siya or what. For refund or return. Ayan. Gusto ko nabuksan din. Maayos naman. Baseball bat. Actually gusto ko baril. Ayaw limaan. Saka ang daming proseso. May mga kailangan pang neuro exam, mga ganun. Baka someday. Ayan. Ganda. Superson. Ano yan? Ba't yan rin yung brand? Akala ko Supreme ang nakalagay. Anyway. Ayan. Laki niya. Ganda. 32 inches. 200 something. So, yan. Pang self-defense lang natin. Ito yung isang bakanteng lote. Yan. Kalahati nito. Yan. Wala pang bahay. Tapos corner lot siya. Kaso medyo malapit sa highway. Yan. Yung isang bakanteng lote na corner lot. Malapit sa resort. Ayun yung resort. Ito siya. Pero mas tahimik dito. Mas wala pa rin katabi. Doon lang sa tapat. Tinitingnan ko yung mga bakanteng lote na for sale. Kasi pwede siyang hulugan. So, pag-usapan namin ni Mahal. Magandang investment kasi tabing highway itong village namin. Tapos magkaka-Jollibee na. Malapit na magbukas. Kasi may Jollibee na. Hinihintay na lang magbukas. Malapit dito. Kaya magmamahal ang lupa dito. Kasi magsusunod-sunod yung commercial area dito. I mean, mga establishments. Yun nga may Jollibee. Susunod yan may McDo na rin malapit dito. Anyway, uwi na ako. Madilim na. Good morning. So for today, mag-me time muna uli ako. Today is a Wednesday. Kahapon 12 hours akong nag-work. Kaya deserve ko uli mag-me time. Sorry, car vlog na naman. Iisip ko kung mag-SNR ba ako o magpapagupit ako at magpapakulay ng buhok. Baka naman kasi sobrang tagal magpagupit at magpakulay. Gusto ko makauwi rin by lunchtime. It's 9 AM. Kasi gusto ko rin magpahinga. Kasi bukas 12 hours na naman ang aking trabaho. Bahala na. Pero one thing is for sure, nadaan muna ako ng Shell Cafe dahil addict kami doon. Lalo na ako ang pinaka-addict talaga doon. Si Gerald, iniwanan ko na lang pwede niyang lutuin just in case abutin ako ng lagpas lunchtime para may makain na siya. And binibilan din naman namin siya ng mga pwede niyang lutuin talaga na hindi vegetarian or pescatarian. Anyway, ayun, mamaya na lang. Or eto, habang nagdadrive na lang ako, meron kasi nag-comment, hindi ko na alam kung sino. Magkwento daw ako about sa akin. Kung ilan ang kapatid ko, ganyan. Okay, sige. Total, wala naman ako ginagawa, magdadrive lang ako, kausapin ko. Kaya medyo lang ha, baka may konting ingay kasi nakapatong yung phone dito sa phone holder sa dashboard. Minsan pag maalog maingay.
pagpasensyahan nyo na lang yun. So, ilan kaming magkakapatid. Kay mama, wala akong kapatid. Pero sa tatay ko, meron akong 3 kapatid. Pero hindi ko sila masyadong nakikita. Kasi nang huling kita pa ata namin ay college ako. Ganun ang katagal. Tapos lumaki ako sa Oman. Grade ako nun? 11 oh. 11 years old kinuha ako ni mama sa Oman. Doon ako nag grade 5 hanggang makagraduate ng high school. So mga 6 years ako sa Oman. Tapos nung umuwi ako dito para mag college, kasi that time wala pang college doon. Hindi ko sure ngayon kung may college na doon para sa mga Filipino. Pero nung time na yun, lahat talaga kami either magpunta ng ibang bansa or sa Pilipinas. So karamihan sa amin talaga umuwi ng Pilipinas. Ayun lang. Tapos ang natapos ko sa college ay nursing. Alam na to ng iba eh. Pero doon sa sabing magkwento. Pagka-graduate ko ng nursing, hindi na ako nag-board exam. Nag-apply agad ako ng work online. And nung time na yon, sobrang hindi pa uso ang work from home or freelancer dito sa Pilipinas. Isa ako sa kauna-unahan. As in, meron pa akong vlog para sa mga matagal ng nanonood ng vlogs ko, na naimbitahan kami sa office ng Odesk pa yung Upwork dati. Ngayon Upwork na, dati Odesk pa ang tawag. Tapos parang welcome kami kasi kami pa lang yung Pilipino nun. Parang mga less than 10 or 10 lang kami nun. Mag-i-insert ako ng clips. Sa Makati pa yun eh. So dito ako ngayon sa Makati. Meron akong pupuntahang meet and greet. Pero naliligaw ako. Matulasan ako. Wait lang, 4 o'clock na mamaya ako mag-vlog. Ay, grabe ang haggard. Ang dami tao because it's a Saturday. So walang pasok. Nalilate na ako, 15 minutes na lang. Pababa na ako sa Odesk. Ay, ito. Meron pa. Tayin ko na lang. Andito pa yung first batch. Basta dyan. Maghintay na lang ako. Maghintay na lang siguro ako dito. Ang cute. Makikita kaya ako. May meeting area doon. Kaso hindi ko alam kung pwede ko. Diba? Ang cute. Anyway, dapat kasi saktong for papakyatin, ipinakyat na ako agad. So, yan. Pwede rin ako magstay dito. Grabe init sa labas. Pwede na ako. Haggard. Ang cute niya. Ito, vintage. Gusto ko yung mga ganyan. Ay, sorry na siya. Nakatali pala. Ito, may malamig. Ay, medyo. Okay. I-video ko lang yung pizza natin. Kalahati kami. Ay, akala ko naman buong pizza. Ano pala siya? May mga pasta. Wow. Kain na? Kain na kami. Nag-vlog ka rin? Ano? Ikaw nga sila siya. Pwede ka mag-video? Hindi. Pwede ka i-video? Yeah. Hello. Dapat yung matabang. Yes, sir. Madami na tayo.
bata ko pa noon. Pero ano, I think 2015 na yon nangyari yung event na yun. Pero 2011 pa lang nasa Upwork na ako. So 4 years na. So wala pa talagang office that time. Local office yung Odes or yung Upwork that time dito sa Pilipinas, nandun na ako. Kaya hindi ko na naiwan yung online work. At that time, nag-YouTube na rin ako. Pero, wala pang kinikita sa YouTube that time. As in, for fun lang. Passion, hobby, ganyan. Oo. Nakakatuwa. Tapos, parang biglang... Tapos, pag nag-search ka dati ng YouTube vlogger na taga-Pilipinas, ang mga nandun lang ay si Say Choco, si Ann Clothes, si Lloyd. Wala na si Lloyd ngayon. As in, sobrang konti. So sabi ko, ay gusto ko rin mag-YouTube din ako. Pero that time, ang YouTube ko ay mga skincare kasi madaling gawin. Pag vlogs kasi, nahihiya ako kahit nga hanggang ngayon eh. That time napaka weirdo tingnan pag nagsasalita kang mag-isa tapos may camera ka sa harap. And up to now, ganun, nawi-weirdohan pa rin ako sa sarili ko. Pero sa iba, syempre sanay na sila. So yun, tapos may mga times pa na mag-vlog ako sa mga facial clinics. Nahihiya ako. Pero yun pala, gusto nila kasi nagpro-promote yung clinic nila. Kaya may mga naging sponsors din ako no na facial clinic. Tapos sa skincare products, si Cheska Store. Ewan ko may Cheska Store pa ngayon. Yun yung talagang number 1 na sponsor ko na ang dami-dami magpadala. Hindi na ako magkanda o gaga kung ano ba yung gagamitin ko. Anyway, tapos biglang parang hindi na ako masaya sa skin whitening, mga skincare, mga gluta, ganyan. Parang ayoko nang gumamit ng mga ganito. Sobrang simple lang kasi ng skincare routine ko ngayon. As in facial wash, moisturizer, tapos night yung panggabing essence. Tapos sa umaga, syempre kailangan ng sunscreen. Toner pala, ayan pa. Kailangan ko rin ng toner. Lip balm. Ayun lang ang aking skincare ngayon. For the longest time, ganun na siya lagi. Kaya sabi ko, ayoko na ng skincare products. So nag-switch na ako sa vlogging, yung everyday life, travel, mga kinakain. Nag-try din ako ng cooking. In fairness, nung time na yon si Panlasang Pinoy pa lang ang sa cooking. Tapos nung nag-for good na si Mama galing Oman, sabi ko mag-cooking videos din siya. So hindi na ako nag-cooking videos sa kanya. Siya na yung nag-cooking videos kasi mas marami naman talaga siyang alam lutuin sa akin. Ako nun mga experiment lang. Ayun, so nag-hit yung YouTube channel ni Mama. I think mga 2016 o 2017 hanggang nung pandemic. Ay shit, may aksidente dito. Traffic. May mga basag-basag dito sa harap ko. Hindi nyo na lang makikita. Hanggang nung pandemic, okay pa. So nabuhay kami nung pandemic sa online work tsaka sa YouTube. Mas naging hit nga nung pandemic kasi lahat ng tao nasa bahay lang nanonood. So mas maraming views that time. Unlike ngayon, kumonti na lang yung views. Ayan, andito na ako sa Shell Select, tapos nasa loob yung Shell Cafe.
Ito na ang aking addiction. Yung chai latte. Malapit-lapit ko naman na siyang pagsawaan. Pero so far, talagang favorite ko siya. Aray, hirap buksan. Tapos, ganda rin kasi tingnan, ayan. Tapos siya kapagahan. Napakasarap. Anyway, mag-SNR na lang siguro ako. Ayan, so nandito na ako sa SNR sa Lucena. Dito na lang ako. Kasi pagbalik din ni Mahal, wala na kami time mag-SNR. Kasi nga, di ba, mag-Indonesia kami. Parang mga after ilang days lang. So, bibili na rin ako ng mga stock namin para sa bahay. Para kay Geraldine. At pahinga muna sa ingay nung gumagawa ng bahay sa kabila. Kasi, alam nyo ba, 7 AM pa lang nag-uumpisa na silang gumawa. Natatapos minsan 10 PM. Walang biro. Yung grinder nila hanggang 10 PM naririnig ko. Kaya, Diyos ko, sabi ko, pahinga muna ngayon sa kanila. Kahit half day man lang. Wala pa masyadong tao. Saya. Masarap mag-ikot-ikot. Tingin tayong washing machine. Mayroon dito. Ang layo-layo ko dito, baby. Mura na nito, oh. Samsung na merong water, tsaka cube, tsaka crush ice. Ganun siya. Ito yung paborito naming milk tea. 1 liter to sa 7-Eleven, 500 ml lang yung pinakamalaki. So far yan yung laman ng aking cart. So, tanghali na pa, napakaingat. Hindi na ako tanginit. Alam ko rin ako nabili. Naka 5.5 plus yung pizza, 3 slices. 5.8. Ayan ang aking napamili. Nasa bahay na ako. So yan, bumili akong hipon pang sahog-sahog. Atay para sa mga babies. Tapos bell pepper, 100 pesos lang to, dami. And natutulog na coconut oil. Bigas, itlog, tokwa, mushroom, chips. Tapos ito yung plant-based na butter. Mga drinks, ito kape, milk tea. Tapos ito, probiotics. Yan. Mura lang to. Pang good for 30 days. Mga 8.99 ata. Kasi yung pizza.